Assalamualaikum everyone, this is again your registered social worker and eto yung continuation ng SPEGSEC. Diba sabi ko sa inyo, HPSE, tatlo yon. So eto yung pang 86 days. So without further ado, let's now proceed sa ating topic na poverty. So ano nga ba yung types and dimensions of poverty? So para malaman natin, basahin natin yung nasa screen. Poverty daw is yan yung total absence of opportunities or yung walang-wala na talagang opportunities. Pag sinabi nating opportunities, wala kang trabaho, wala kang mga resources, wala kang pera. Kasama pa daw niya dyan or accompanied by high levels of undernourishment. Siyempre kapag wala kang pera, wala kang makain, wala kang mga opportunities, wala kang trabaho, more likely nagre-reach siya sa undernourishment. Undernourishment kapag hindi ka healthy, kasi nga 'di ba wala kang pagkain, wala kang makain, wala kang pagamot if may sakit ka man. So undernourishment. Kapag nourishment, positive 'yan kasi healthy ka. Kapag under, 'di ba kung eto healthy ka, kapag dito sa baba unhealthy na. Kapag dito super duper healthy ka. So wala namang super duper healthy, 'di ba? More like nourished ka talaga. Pero kapag under meaning negative. Negative sign na 'yan siya ng pagka-poverty. Hunger, pagkagutom. Like kapag wala kang pera, magugutom ka talaga, wala kang pera, wala kang makain, wala kang ganito ganyan. So magugutom ka, wala kang trabaho. Illiteracy. 'Di ba usually ang pinakapunot dulo kung bakit tayo nagkakaroon ng poverty is yan yung kapag illiterate yung isang pamilya. Kapag for the sake of the discussion, sabihin na natin na kapag yung mga namamalimos, 'di ba? Ang alam lang nila is yung pamamalimos. And usually hindi yan sila nag-aaral. So ano mangyayari? Yung mga parents nila na nanlilimos, naging bata din yan sila. So yung mga anak nila, syempre hindi na nakapag-aral, hindi na nakakuha ng mga resources, hindi nila alam yung other opportunities na meron sila. So, nakikita nila sa parents nila na nanlilimos sila, akala nila yun na yung trabaho din na decente for them. So, ang ginagawa nila, nanlilimos din sila. E din yung mga bata na yun, lalaki sila, magiging dalaga, magkakaanak, and then yung magiging anak nila, yun na naman yung magtutuloy-tuloy hanggang sa walang mag-break ng cycle nila. And usually, walang nagba-break ng cycle kasi yun lang din yung alam nila at yun lang din yung mga resources na akala nila available sa kanila. Especially, wala naman din kasi talagang tumatanggap kapag ang hirap-hirap na nga makahanap ng trabaho ng mga may license. For me kasi ako, naranasan ko na yan, may license ako, nahihirapan ako magtrabaho. Makahanap man ako minimum wage, how much more pa kaya yung mga illiterate or yung mga, for the sake of the discussion, mga walang pinag-aralan. So, yun yung illiteracy. Lack of education, yung mga batang hindi nakakapag-aral dahil nga sa kahirapan. Physical and mental ailment, kumbaga yung mga may sakit sa utak. Yung emotional and social instability. Pag sinabi nating instability, hindi stable. So, hindi stable yung emotion nila at saka yung mga social interaction nila. Unhappiness, yung hindi ka masaya. Unhappiness, hindi ka masaya. Sorrow, yung hopelessness or yung wala ka na, parang naisip mo na, wala na akong pag-asa kasi wala akong pera, wala akong ganito. So, wala. Eto na talaga ako hanggang mamatay. So, yun yung hopelessness. Okay? According yan sa United Nations. Yan yung definition nila ng poverty. Next naman tayo, isa pang definition ng poverty is yung according sa NCCDP, yung poverty daw is yan yung condition of deprivation. Pag sinabi natin condition of deprivation, deprived meaning yung nakakaligtaan or hindi nabibigyan or basta hindi kayo nabibigyan or kung mabigyan man kayo is konti lang or limited or yung deprived talaga is wala talaga, walang naibibigay and wala ding nare-receive. Malamang kasi walang nabigay. Wherein people are denied, kumbaga daw yung mga tao is nadi-deny sila ng poor to kung makikita niyo poor. Unang-una sa lahat,
nade-deny sila or nade-deny or hindi napapagbigyan ng tuon yung mga tao. So, nade-deny sila ng participation in decision making. Yung mga may hirap daw usually or sa poverty, usually hindi kayo nasasali sa decision making. Kung may mga binibigay man na mga resources, mga ganito ganyan, hindi kayo nasasali sa decision making or kapag may pinaplano sila, nasa set aside kayo. Okay, yun yung participation. Denied ha, meaning negative yung hinahanap natin dito. Dapat, kapag binabasa nyo yung mga sentence, alam nyo na kung ano ba yung hinahanap ko, negative or positive. Kasi kapag hinahanap mo negative, mapapag-connecta mo na yan. Ganon ako mag-discuss. So, hinahanap natin dito negative. Kasi nade-deny daw sila ng participation nila sa decision making. O naman, nade-deny sila ng mga opportunities at access to basic services. Kasi kapag mahirap ka, usually, hindi ka naman talaga nakakatanggap ng mga resources. Kasi sabihin na natin sa 4Ps, sabihin na natin, taga-Barm ako. Sa amin dito, usually, ang mga nakaka-receive ng mga 4Ps or anything else is yung may mga pera na. Yung mga reason kung bakit nagkaroon ng law na 4Ps, sila pa yung mga walang purpose. And that's the sad reality of the Philippines talaga. Kasi mostly, yung mga opportunities at saka yung mga basic services na para naman talaga sa may hirap, hindi nila nakukuha kasi ang nakakakuha is yung may mga backer, yung may mga kilala sa isang agency, or yung mga hindi na nila kailangan pero nga dahil may mga kakilala sila pa yung nakakakuha. So, yun yung sa letter O. Isa pang O sa poor is yung ownership of asset or nadi-deny daw sila sa ownership ng assets na nag-aalaw ng sustained income. 'Di ba usually kapag mahirap ka, hindi naman nila sa'yo ibibigay yung asset mo even though sa'yo naman talaga kasi kukuhanan ka pa ng mga requirements, tapos yung mga requirements na yun babayaran mo pa, pakukuhanan ka pa ng iba't ibang kailangan mong maipasa bago mo makuha yon. Example, yung sa Marawi Sage. Alam naman talaga nila na yung lupa na yon is pagmamay-ari na talaga ng mga tao doon. Sadyang nung nagka-Marawi Sage, na-display sila kasi nga nagkaroon ng gyera. And then nung bumalik na yung mga tao, maraming nagrereklamo kasi nga hindi na daw sa kanila binibigay yung lupa nila kasi wala daw silang titulo, wala silang ganito ganyan. Doon na nga sila lumaki, mapapatunayan nila na sa kanila yon, may mga picture sila and all. Just because wala silang titulo, hindi na yun binibigay ng government sa kanila and accordingly, sa government na daw yun. It's unfair for them kasi nga, dati kasi hindi naman uso yung mga titulo, ngayon lang yan naging uso. And dahil nga mahirap sila, wala silang pambili, wala silang pangkuha, and hindi naman nila expected na magkakaroon ng SAGE. Kaya doon pa lang, na-deprive na sila or nawalan na sila ng karapatan doon sa mga asset na sa kanila talaga. Example, yung mga bahay nila, ari-arian nila just because wala silang maipakitang mga titulo. And yan yung pangit din kapag mahirap ka. Pang-apat, yan yung sa R, resources to basic needs. Nade-deny din daw sila or nade-deprive din sila ng resources or yung mga kakailanganin nila para ma-meet nila yung pangangailangan nila everyday. For example, nade-deprive sila ng pagkain, ng tirahan, ng mga damit, ng safety, lahat na lang nade-deprive kapag mahirap ka. Usually, ang pinakaalam ko dito is yan yung sa mga squatters area or parang tinatawag natin silang mga informal settlers. Informal settlers ang tawag natin sa mga squatter. So, if for the sake of this discussion, para mas maintindihan natin, yung sa squatters area, di ba, usually nakatira sila sa ilalim ng tulay. And kapag nakatira ka sa ilalim ng tulay, na-deprive ka talaga sa lahat ng mga kailangan mo, like pangkain, safety, yung healthcare, kasi wala namang binibigay ang government para sa kanila. Okay? So, yun yung resources na sinasabi ko na hindi nila nami-meet dahil nga mahirap sila. Nature of poverty. So, ano nga ba yung dalawang nature of poverty? Yung dalawang nature of poverty, yan yung absolute tsaka yung relative poverty. Pag sinabi nating absolute poverty, yan daw yung condition in which people are able to achieve the basic necessities of life such as food, clothing, and shelter. Pag sinabi nating absolute poverty, yan yung walang-wala na talaga sila. Like, wala silang pera, wala silang
pangkain, wala silang grabe naman, walang damit. Wala silang pambili ng mga bagong damit, mga luma-luma na, wala silang matinong bahay. Yan yung absolute poverty. Absolute totoo. Totoong mahihirap. Like, mahirap sa poorest of the poor. Yan yung anuhin nyo, like, poorest of the poor. Kasi nga, totoo yung paghihirap nila. Totoong wala silang makain, totoong ganito, ganyan. Example niya, yung sabi ko sa mga squatters area or yung mga informal settlers. Sila yung mga totoong mahihirap talaga kasi wala silang matinong pagkain, kasi kung may makukuha man sila, nasa lansangan. Kung wala silang makuha sa lansangan, sa basurahan. Kung wala sa basurahan, depende na sa kanila. And yun yung tinatawag nating absolute poverty. Like, totoo talagang mahirap. Pangalawa naman, yung relative poverty. Itong relative poverty refers to some socially constructed norms of well-being in comparison to some proportion of a society, though thought to be lacking. Kung etong absolute poverty is yan yung totoong mahirap, yung relative poverty is yan yung para sa atin is mahirap tayo kapag wala tayo. For example, yung mga middle class, pag nakakita sila ng mga millionaire, for them, mahirap. Ang hirap ko naman kasi wala akong ganito kalaking bahay. Even though may bahay naman talaga sila, nakakakain sila, may mga magaganda silang damit, afford nila yung ganito, ganyan. Pero since nga, nakita nila yung mas higher, yung yaman, like yung mga millionaire, sabi nga, ang hirap ko naman, yung sasakyan ko is FX lang, tas yung sasakyan niya is Raptor, mga ganyan. So even though, hindi ka naman talaga totoong mahirap, pero dahil nga, ang description mo or ang tingin mo sa mayayaman talaga is dapat ganito yung ma-achieve mo na pera, sasabihin mo na mahirap ako. Hindi yun totoong hirap kasi kaya nga siya nasabing socially constructed kasi nakadepende sa tao kung ano yung tingin niya, kung gaano siya kayaman or kahirap. So yun yung isang poverty. For example, bigyan ko pa kayo ng example. Yung mga bata sa lansangan, 'di ba sabi ko, sila yung totoong mahihirap. And then nakakita sila ng batang may tsinelas. Yung nasa squatters area na bata, sasabihin niya, siya yung totoong mahirap. And then yung may tsinelas na bata, tinitingnan niya pa yung isang bata na may sapatos, mas maganda yung sapatos, mas maganda yung ganito ganyan. Para doon sa batang may tsinelas, siya yung nasa relative poverty. Kasi meron naman siya. It's just that hindi niya lang ma-reach yung level ng yaman na gusto niya. So para siyang, hindi siya fake na poverty, pero nakadepende sa atin kung paano natin dinidescribe yung pagkamahirap natin. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yung pagkakaiba ng absolute tsaka relative poverty. Next naman tayo is yung another kind of poverty or yung iba pang klase ng poverty, situational poverty or yung transitory. Situational poverty, yan daw yung poverty due to some adversities like earthquake, flood, or serious illness. Situational poverty is yan yung naging mahirap kayo kasi may nangyari. For example, may nangyaring earthquake. For example, ang ganda-ganda ng bahay nyo, like average people kayo, like nakaka-earn naman kayo ng monthly, ganyan, pero naging mahirap kayo kasi nagkaroon ng lindol and then nasira yung bahay nyo. And then lahat ng ari-arian nyo nandoon. So, ang nangyari, naging mahirap kayo base doon sa situation na nararanasan nyo. Kaya nga siya situational. Situational poverty kasi depende yon sa sitwasyon. For example pa, binahaan yung palayan nyo. Hindi naman talaga kayo mahirap, pero dahil nga binahaan yung palayan nyo, nawaldas or nawala lahat ng mga pananim nyo. So, wala na kayong pangkain. Nasali pa yung bahay nyo. So, dahil sa sitwasyon na yun, dahil sa baha, naging mahirap kayo. Okay? Or isa pa dito, serious illness. Okay naman kayo, like, for example, yung papa mo may income, yung mama mo nasa bahay, siya yung nag-aalaga sa inyo. Yung papa mo na, for example, sabihin na natin, yung papa mo is barangay chairman. And then, siya lang yung nag-earn sa inyo kasi maliliit pa kayo. Biglang nagkasakit yung papa mo. So, nawala na siya ng income kasi hindi na siya makapagtrabaho. So, kayong lahat,
diretso na kayo situational poverty kasi wala nang nag-earn ng income sa inyo. And naging mahirap kayo dahil nga doon sa serious illness na nakuha ng father nyo. So, yun yung sa situational poverty. Dito naman tayo sa generational poverty or chronic. Generational poverty, yan daw yung poverty or yung kahirapan is handed over to an individual or families from generation before them. From the word itself, generational, pinagpasa-pasahan. For example, yung mama ng mama mo is mahirap. So, yung mama mo din, dahil nga hindi sila nakapag-aral, walang nag-aral sa kanila, walang matinong trabaho, wala silang generational wealth, mahirap din siya. So, yung mama mo, 'di ba, yung mama ng mama mo is mahirap. So, yung mama mo mahirap na din kasi hindi sila nag-aral. And then, ikaw naman, mahirap ka din kasi nga, hindi ka din nag-aral. So, pasa lang yan. Generation by generation, yung pagkamahirap nyo. Kaya siya naging generational poverty. Okay? Sabi ko nga, yung mama mo, mahirap sila, mahirap ka din, so naging mahirap din yung anak mo, and then yung anak mo magiging mahirap din kapag walang nag-break ng cycle. Yun yung generational poverty. Okay? So, sige, proceed tayo sa next. Dito naman, pag-usapan natin yung concept na related sa poverty. Pinakaunang-una sa lahat, marginalization. Ano ba yung tinatawag nating marginalization or na ma-marginalize nila lahat? Marginalization daw is the process whereby something is pushed to the edge of the group and accorded lesser importance. This is predominantly a social phenomenon by which a minority or subgroup is excluded and their needs or desire is ignored. So, ito yung marginalization daw. Yan yung kapag yung isang grupo is parang sinasabi mo na, ay, hindi naman yan siya importante. Hindi na importante yung opinion nila. Wala na kaming paki sa kanila. Minamarginalize mo sila kahit na yung iba naman sa kanila is okay. Pero for you, dahil nga minority sila or dahil konti lang sila or hindi naman sila dapat pagtuunan ng pasen, for you, ini-exclude mo na sila. Kaya nandyan yung word na exclude or inisasantabi or hindi mo na pinapakialaman or kung papakialaman mo man, wala ka naman talagang paki sa kanila. So, ini-exclude mo sila, hindi mo sila sinasali. Hindi mo din sa kanila binibigay yung needs nila tsaka yung mga desires nila kasi ini-ignore mo lang para hindi na sila magkaroon ng importance. Kaya nga lesser importance. Usually, yan talaga daw ang nangyayari sa mga minority groups. Pag sinabi nating minority groups, yan sila yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan, basta mahihirap nasa laylayan, minority subgroups. Okay? Dito naman tayo sa social inclusion. Etong marginalization, negative yan. Negative connotation. Pag sinabi nating social inclusion, positive yan siya. Kasi ini-include mo yung tao. Dito ka kasi sa marginalization, hindi mo ini-include yung tao, 'di ba? Yung sa social inclusion, ini-include mo sila. The process of improving the terms in which individuals and group take part in the society, improving ability and then opportunity and dignity of those disadvantaged on the basis of their identity. So, dito sa inclusion, ini-include mo daw yung mga tao, pinapasali mo sila sa mga activity, binibigyan mo sila ng opportunity para mag-improve yung mga ability nila and then maibigay mo din sa kanila yung dignidad na para din naman talaga sa kanila. So, yun yung social inclusion. Positive siya. Next one is prejudice. So, ano nga ba yung tinatawag nating prejudice? Prejudice is yan yung negative opinion. So, negative na naman to. Negative opinion ng sa isang tao or sa isang grupo base sa incomplete knowledge. Prejudice is yan yung hindi mo pa naman talaga alam pero bias ka na. Pag nakita nyo yung prejudice, bias ka. Hindi mo pa naririnig yung opinion niya, nasabi mo na ay hindi naman totoo yung sinasabi niya even though hindi mo naman talaga alam yung context. Yun yung sinasabi nating prejudice or yung biases. Stereotype naman is overgeneralized belief. Yan yung over yung pagsa-stereotype mo sa kanila. Pag sinabi mo na, ay, lahat naman yan sila lahat yan sila mga corrupt. Kahit na yung iba naman hindi. Pero dahil nga kasali sila doon sa isang grupo, sinabi mo na, corrupt yan lahat.
about particular category of people. Yan. They are generalized because one assumes that the stereotype is true for each individual person in the category. So, yan yung stereotype. Overgeneralize or yung nilalahat, yan yung nilalahat mo talaga sila. Lahat to negative ha, negative to lahat, yung stereotype at discrimination. Pagkakaibahan lang, yung prejudice, yan yung bias ka lang. Or may opinion ka lang. Kapag sinabing opinion, pwede naman na maging tama yan, 'di ba? Kasi kapag opinion ng isang tao, wala ka na magagawa doon. Yung prejudice, maliit pa yan, bias pa yan, or negative opinion mo lang sa isang tao or grupo. Yung stereotype kasi, OA na yan masyado kasi nga, nilalahat mo na sila. Kahit na hindi naman talaga sila lahat. Or yung paniniwala mo is, corrupt yan silang lahat. So kahit may isang hindi corrupt sa kanila, corrupt na din siya kasi kasamahan niya lahat corrupt. Kung pangit yan sila lahat, lahat na yan sila pangit. Kasi mostly naman sa kanila pangit. So, pangit na yan sila lahat. Yun yung sa stereotype. Discrimination naman, the unjust or prejudicial treatment of different categories of people or things, especially on the ground of race, age, and sex. Discrimination, yan yung dinidiscriminate mo na talaga. Eto naman, treatment na yan, yung grabe na talaga na, eto kasi, opinion mo lang, yung prejudice. Etong stereotype, belief lang, paniniwala mo na kung corrupt sila lahat, corrupt sila. Etong discrimination treatment na, the way na tinitrato mo yung isang tao is nakaka-discriminate na talaga. Like for example, sinabi, di ba usually pinag-aawayan ng mga white American and black American is yan yung discrimination nila sa mga black American. Kapag black American ka, mahirap ka, ganito ganyan. So yun yung discrimination nila. Even though hindi naman talaga. So sa Amerika, yung ibang mga black American, pinapatay na lang nila, or nagiging katulong, or nagiging ganito ganyan, even though hindi naman talaga dapat. Kasi nga, dinidiscriminate nila yung isang tao base sa kung anong gusto nilang i-discriminate sa kanila, or ano yung nasa utak nila na rangko ng isang tao. Stereotype din is yan yung sinasabi natin na, for example, di ba, as in Philippines, yung mga Filipina sa atin, kapag nakakuha ng AFAM, sasabihin na natin na, ay, yung mga Pilipina naman is, kaya niya lang yan ginagawa kasi gusto niyang madala sa snow. Tapos, hindi naman talaga totoo yun kasi hindi naman natin sila ginagamit para umahon sa hirap. Pero dahil nga, yung iba, is yun yung ginagawa nila, nalalahat na tayo. Okay? Yun yung sa stereotype. Discrimination naman, pangit na yan talaga kasi yung treatment na nila is hindi na talaga healthy and hindi na makatarungan. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan. Dito naman tayo sa approaches para daw ma-measure natin yung poverty. Unang-una sa lahat, monetary approach. Ano ba yung tinatawag nating monetary approach? Monetary approach is yan daw yung traditional approach which dinidefine niya daw yung kahirapan as lack of material resources. Yan yung tatandaan nyo sa monetary. Material resources. Monetary, material. Monetary is yan, example, yung income. Money. Okay. Monetary. Monetary meaning money sa income. Pag sinabi nating material resources, yan yung mga resources na nahawakan. Kaya siya material. Nahawakan mo ba yung pera? Oo, di ba? Nahawakan mo ba yung mga asset? Mga building. Yes, of course. Yan yung monetary approach. Okay? Isa daw yan sa pag-measure natin kung gaano ba kahirap yung isang tao. Kapag may mga material resources siya or kapag may pera siya. Money. That is, people are poor if they don't have money. Yan yung sinasabi daw natin na yung tao daw is mahirap kapag wala siyang pera. Gets? Sige, dito naman tayo sa capability approach or yung capability or capable ba siya. Pinropose daw yan ni Amartya Sen. Sinabi niya na yung mga material resources daw is hindi enough para mag-guarantee na yung well-being ng isang tao since their presence does not entails
Hindi daw yon nagsasabi na kapag may mga material resources ka is magiging masaya ka na. This approach or yung approach na daw to is dinidefine niya yung poverty as the lack of opportunities na mag-enjoy ng kind of life na people value. Ito naman daw yung capability. Kung dito sa monetary, pinag-uusapan natin yung pera. Dito naman, yung mga opportunities. Ano ba yung kaya mo? Kasi hindi enough na may pera ka lang kung, for example, enough ba sa inyo na may pera ka? Tapos, hindi ka naman talaga makaka-enjoy ng pera mo kasi nakakomatos ka. Oh, sige, sabihin natin may pera ka, pero comatose ka naman. May enjoy mo ba yung pera mo pag ganon? Di ba hindi? Kasi ang magi-enjoy nun, yung family mo, yung ibang mga tao. Ikaw, hindi ka capable, kaya hindi mo mai-enjoy. Kaya nasa poverty ka pa rin. Okay? Yun yung capability. Lack of opportunities na ma-enjoy mo yung mga bagay na dapat ini-enjoy mo. Example, sabihin natin, PWD ka, di ba? And then, marami kang pera. Pero usually, hindi mo yun may enjoy. Sabihin na natin, hindi ka makakita or you're blind. May enjoy mo ba yung pera mo kung hindi mo naman nakikita? Diba hindi? Kasi hindi ka capable, hindi ka makakita. So yun yung according naman kay Amartya Sen. Depende yun sa kanila kung paano ba daw nila mini-measure yung poverty. Okay? Lastly is yung participatory approaches. Sa participatory approaches naman, this does not bother to ask the expert of what is poverty. Rather, they seek to understand poverty from the perspective of the poor. Eto, participatory approach is hindi daw nila tinatanong yung mga expert talaga sa poverty kung ano yung kahirapan. Rather, sinisik nila or pinaglalayo nilang intindihin yung kahirapan doon sa mga taong mahihirap talaga. They gather testimonies of greatly deprived people on what poverty is. Kumbaga, kumukuha daw sila ng mga testimonya doon sa mga mahihirap talaga na tao na nakaranas ng poverty o kahirapan. Base daw dito sa mga testimonies, nagkakaroon sila ng mga they note common themes and proposes a broad conception of poverty which includes many dimensions. Ito yung sinasabi natin na base doon sa mga nakalap nila na explanation ng mga nakaranas talaga ng poverty is doon nila pinopropose yung concept na yung kahirapan pala is marami siyang dimension. Hindi ka lang matatawag na mahirap kasi wala kang pera. Kasi kahit na may pera ka, kung hindi mo naman nai-enjoy yung pera mo, mahirap ka pa din. May pera ka nga pero hindi ka masaya. Mahirap ka pa din. Kasi nagbe-base yan, maraming dimension ang kahirapan. Hindi dahil may pera ka, masaya ka na. Hindi dahil wala kang pera, hindi ka na masaya. Kasi yung ibang mga tao, sabihin na natin, yung ibang mga tao, for example, yung mga nasa bukid, nag-e-enjoy sila kahit na wala silang masyadong resources, wala silang masyadong pera, kasi secured sila, marunong silang magtanim, marunong silang magsaka. So kahit na wala silang pera, mabubuhay pa rin sila kasi may mga capability sila na kaya nilang gawin on their own na hindi nag-i-involve ng pera. And yun yung kagandahan. So hindi natin masasabi na yung mga billionaire is masaya na sila dahil marami na silang pera. Hindi din natin masasabi na yung mga poorest of the poor is hindi sila masaya kasi wala silang pera. Kasi may mga resources sila, may mga wisdom sila, may mga ano sila may mga perspective sila na masaya na sila doon kahit na walang-wala sila. Pero mas maganda pa rin is if balance, okay? So, thank you very much for listening and this is the end of the discussion for the poverty and stay tuned kasi may
last pa ako na discussion for 85 days, which is yung neoliberalization and globalization. So, next na video na upload ko, for sure yun na yun. And yun na din yung pangatlo, which is last na discussion natin. So, yun lang. Thank you so much for listening and see you on the other side, future social workers. Bye-bye!